Masarap at nakakabusog na merienda ang empanada. Pero alam niyo ba mga kasambahay na maganda rin itong gawing business. Kaya mga kasambahay, aalamin po natin kung paano kumita dito lang sa Kita Kids! Popular at paboritong pagkain ng mga Latino ang empanada. At maging para sa ating mga Pinoy, patok na din para sa ating merienda. Bukod sa masarap na merienda, pwede din itong maging negosyo. Kaya mga kasambahay, alamin natin kung paano kumita sa pamamagitan ng empanada business. Madaling gawing business ang empanada dahil abot kaya sa budget ang mga ingredients and equipment sa paggawa nito. Para sa mga interesadong magnegosyo ng empanada, tara na at tuturuan tayo ni Kats Lazaro kung paano ito gawin. Magandang hapon po mga kasambahay. Ako po si Kats Lazaro at ito po ang aking pinsan at kasama sa negosyo na si Eliza. At narito po kami ngayon para magturo sa inyo kung paano gumawa ng empanada. So paghahalu-haluin lang po natin ang ating dry ingredients. We incorporate the solid shortening into the dry ingredients until it resembles coarse sand. Yun po yung consistency na ating hinahanap. So, ito na po ang magiging resultang dough natin. Isa na po siyang buong dough. And then, kailangan lang po natin siyang pagpahingahin ng mga 30 minutes sa loob po ng ating ref. Okay. So, now we're going to roll out our dough, our made dough. Ang ating ina-achieve na thickness would be 1/8 of an inch. That would be perfect for our empanada. Okay, so meron na po tayong isang empanada disc. And we continue doing that until we use up all of our dough. Ang palaman pong ating gagawin ay ang chicken filling ng ating empanada. Magigisa lang po tayo. So, gigisahin lang po natin ito hanggang maluto po ang ating mga gulay. Pag ito po ay lumamig na, maaari na po natin siyang ilagay bilang palaman sa ating empanada. Maaari na po natin siyang ilagay sa ating disc. So, sa gitna po natin siya ilalagay. At ito ang magiging itsura niya. At ready na po siyang iprito. Sa halagang 400 pesos, makakagawa na ito ng hanggang 55 pieces na empanada at maaari itong ibenta ng 17 pesos kada isang piraso. Kaya maaaring kumita ng 935 pesos sa 55 pieces. Ang kanyang cost per empanada would be approximately 7 pesos. At 7 pesos, maaari po natin siyang ibenta ng, let's say, 17 pesos. So, meron po tayong malinis na kita na 10 piso. Ang empanada ay maraming klaseng mga fillings o palaman. Tiyak na mahuhuli ang panlasa ng bawat tao. Ang maganda po kasi sa empanada, it's very versatile and you can put anything you want inside. Like this one, we can actually change the recipe by replacing the chicken with hot dog, for example, or ham. But it's the same, so mag-vary lang po ng konti ang ating cost. At meron din po palang variants na maaari po kayong gumawa ng mga matatamis na palaman, tulad po ng strawberry jam, for example, na maaari nating lagyan ng cream cheese or chocolate and peanut butter. Siguradong kikita ka sa empanada business. Bukod sa masarap at marami pang variants ang pagpipilian, maliit lang ang puhunan na pasok sa ating mga budget. Kaya para sa iba pang business ideas, tutok lang dito sa iyong pangkabuhayan toolbox, ang Kita Kids! Likas sa ating mga Pinoy ang makipagsosyo. Andyan yung mga kaibigan, andyan yung mga kamag-anak. Sa business, ito ang tinatawag na partnership. Pero alam nyo ba na ito'y kailangan iparehistro para ito'y maging legal sa SEC? Yan ang ating aalamin dito sa Business as Usual. Likas na sa ating mga Pinoy
ang makipagsosyo sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak pagdating sa pagnenegosyo. Ito ang tinatawag na partnership business. Pero alam niyo ba mga kasangbahay, na ang ganitong uri ng negosyo ay kailangan iparehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ngunit bago natin malaman ang tamang proseso sa pagpaparehistro ng isang partnership business, mahalagang malaman muna natin kung ano ang SEC pati na ang mga roles and function nito. Yes, ang SEC, the Securities and Exchange Commission, is the major regulatory body of the Philippine government for all corporations. Ito ang nagiging lugar kung saan rinirehistro ang mga korporasyon at saka ang mga partnerships. Bakit nga ba sa SEC lang pwedeng iparehistro ang isang partnership business? At paano natin masasabi na ang negosyong ating umpisahan ay partnership? Ang partnership kasi, ito ay gino-govern ng civil code. Nandyan yung makikita natin yung ang partnership, yung how it works. Diyan nakasulat. Ang partnership, ang minimum po niyan at least dalawa. Kasi kung iisa lang kayo, so proprietorship na po yan. Minimum po niyan dalawa, wala naman po limit kung ilan ang magiging partners nyo. Sa pagpaparehistro ng partnership business, ito ang mga requirements na kailangan ninyong dalhin. Verification slip form of proposed name, accomplished registration data sheet, articles of partnership, written undertaking to change partnership name. Pinagbabawal ang mga pangalan na medyo offensive. Medyo sabihin natin kung lalabas na hindi ka aya-aya yung pakinig niyan, medyo malaswa pakinggan. Ang sunod po, magbabawalan rin po ang mga pangalan which are confusingly similar dun sa mga existing. Ito po ay protection din sa mga kilalang mga brands na alam natin na yung mga ibang tao pag minsan sasakay na lang sa popularidad ng isang brand na kilala na. Pagkatapos makumpleto ang mga requirements, madali na lang ang mga steps ng pagproseso ng registration nito. Ang unang-unang kailangan nyo kung magre-rehistro kayo ng partnership ay alamin kung ano yung nararapat na pangalan. Yung pangalan na gagamitin nyo para dun sa negosyo. I-verify nyo po yan dito po sa second floor ng aming building. Pagkatapos po ma-verify yan, pwede nyo na po yan ipa-reserve. Ngayon, kapag nakakuha na po kayo ng pangalan, pa-file po kayo ng Articles of Partnership na tinatawag. Ito po ang magiging kontrata nitong mga mag-partner na nasasaad po dyan kung sino-sino ang kasama sa partnership, magkano ang kanilang contribution, sino ang magiging managing partner, at saka kung ano ang negosyong papasukan nila. Meron din po mga partnerships na tinatawag natin professional partnerships, tulad po ng mga abogado, mga accountant, mga arkitekto, mga engineer. Nagtatayo po sila ng mga professional partnerships. So ito pong partnership na yan is for the purpose of practicing the profession. O ayan mga kasambahay, nalaman na natin kung paano iparegister ang isang partnership business. At para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa pagpaparehistro ng inyong negosyo, abangan lang yan dito sa Business as Usual. Mamaya, abangan ang inspiring story ng isang simpleng merienda vendor at huwag palampasin ang Public Service Act na ibibigay ng ating bidang Pinoy. Sa awa po ng Panginoon nakakaraos. Parang basta may hinihiling ako, parang may dumarating na tulong talaga.